pong napanood mga kapolitika itong si Chelsea Fernandez dito sa kailang Day 14 na sa Miss Cosmo 2025 na nagaganap sa bansang Vietnam, at napanood nyo yung kanyang performance na kung saan ay rumampa siya dito sa isang hallway dahil ngayong araw po ang kailang Smile Train Activity Workshop. So merong mga post dito sa social media itong si Chelsea Fernandez na kung saan ay kinababahala ng ating mga netizen, at winarningan siya, binalaan itong si Chelsea na mag-ingat siya para iwas sabotahe dito sa kanyang laban sa Miss Cosmo 2025, kasi alam naman natin yung mga nangyari recently na merong ninakawan na mga candidate dito sa Miss Cosmo, at isa na nga po dyan itong si Mexico na kung saan ay pinag-uusapan sa mundo ng social media. Ninakawan siya ng isang Vietnamese. So ngayon ay marami ang nabahala dito sa post ni Chelsea Fernandez. Hindi naman siya nagsalita kung ano yung specific na ikinababahala niya, pero pinag-uusapan at palaisipan sa mga netizen kung ano nga ba ang nangyari kahapon sa December 8 na maganap ni Chelsea Fernandez dito sa kanyang kompetisyon. So merong iba nagsabi baka daw yung conflict sa contract, meron ring iba baka daw yung kakainom niya ng matcha, and then yung iba naman ay baka daw sinasabotahe itong si Chelsea Fernandez at nararamdaman niya na maliligwak siya dito sa laban. So ano't ano pa man ang reason or ano pa man yung tunay nangyari specifically, ay malinaw sa ngayon na merong ikinababahala itong si Chelsea Fernandez. So ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito mga kapolitika. So sabi po dito sa post, warning, when everything is falling apart, remember the only way is up. Last night tested my emotional strength in ways I didn't expect, but it also reminded me of the people who truly love and care for me, especially my core Timely. To the Miss Cosmo organization and the entire team, thank you for handling everything with such professionalism, compassion, and grace. I owe you more than words can express. To my fellow Cosmo Queens, your warm embrace meant the world. Thank you for making me feel safe, supported, and understood. I love you all, sisters. So marami ang mga nagtatanong at nagtataka bakit daw ito na post ni Chelsea Fernandez. Ano daw ang nangyari kahapon sa December 8 na kompetisyon dito sa Miss Cosmo 2025. So hindi natin alam mga kapolitika, pero sabi nga natin doon sa ating pagsisimula dito sa Miss Cosmo ay sana walang mga untoward incident na mangyari dito kay Chelsea Fernandez katulad ng nangyari kay Atisa last year, kasi talagang marami ang natrauma dito, especially yung nagbagsakan yung kanilang venue, and then marami ang mga na-injured at meron pang mga nag-back out. So sana is walang mga severe or serious na mangyayari dito sa Miss Cosmo competition along the way. Okay, so hindi tayo pwedeng mag-speculate kung ano man, pero ang sa atin lang ay dapat na mag-ingat itong si Chelsea Fernandez at lagi siyang magdasal mga kapolitika para magiging smooth ang kanyang laban dito sa Miss Cosmo 2025. Kahit manalo or matalo man po si Chelsea, ang pinaka-importante dito ay safe siya na uwi dito sa Pilipinas. At of course, yung lagi nating sinasabi at yung payo ng ating mga netizen sa kanya na i-enjoy niya na lang itong competition. Samantala, another way of support na naman po itong tinanggap ni Chelsea Fernandez dito sa kailang governor na si Governor Dato Pax mga Dato, dahil pinost talaga mga kapolitika, nagpa-print talaga ng isang napakalaking tarpaulin itong kailang governor at pinost doon sa kailang airport sa General Santos itong panawagan na bumoto para dito kay Chelsea Fernandez sa kanilang labanan sa Miss Cosmo. So grabe mga kapolitika, first time in history na yung kanilang governor, yung kanilang LGU, yung local government unit nila ay talagang all out ang support sa isang beauty queen na nakikipaglaban sa international beauty contest. So mapalad itong si Chelsea dahil mahal na mahal siya ng kanyang makabayan sa Sultan Kudarat at mahal na mahal din siya ng kailang local government unit. So ganito dapat ang suporta, hindi yung sisirain ka kasi magkaiba kayo ng political color, which is yun nga ang nangyari dito kay Atisa. So sa mga ganitong panahon, sa mga ganitong moment ay dapat na isang tabi muna
yung usaping politika at dapat na suportahan muna natin yung ating kababayan na nakikipaglaban doon. Okay? So yun ang aking mag-reaction at yun ang aking masasabi mga kapolitika. Dapat na always mag-ingat itong si Chelsea Fernandez para walang makauwi siya dito ng safe and sound sa ating bansa. Kasi kung hindi man siya papalarin dito sa Miss Cosmo, ay meron namang ibang mga pintuan ng opportunities na pwedeng doon siya pumasok at makipag-venture, makipagsapalaran. Hindi lang po Miss Cosmo, it means na kung matalo siya dito ay end of the world na. Hindi po ganun, dahil malaki ang kanyang potential na pwede siyang sumali sa ibang mga malaking major beauty pageant. So ano po mga kapolitika ang inyong masasabi kung kayo ang tatanungin dito sa nakakabahalang post di umano ni Chelsea Fernandez sa kanyang social media account? At kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang ibig sabihin ni Chelsea Fernandez? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At hindi ramdam ang matinding suporta mula sa karamihan ng netizens sa social media. Tuloy-tuloy naman ang buhos ng pagkakaisa at kampanya para sa pambato ng Pilipinas sa Miss Cosmo International 2025 na si Chelsea May Fernandez, lalo na mula sa kanyang home province na Sultan Kudarat. Sa kabila ng malamig na pagtanggap online, kabaliktaran naman ang sitwasyon sa kanyang lalawigan. Puspusan ang suporta ng mga lokal na opisyal, kabilang ang Governor ng Sultan Kudarat, Governor Datu Pax Alisangki Mangudadatu, na aktibong hinihikayat ang kanilang komunidad na tulungan si Chelsea sa laban niya. Kabilang din sa mga solidong nag-endorso sa kanya, ang former congresswoman at kasalukuyang mayor ng Isulan, Sultan Kudarat na si Bay Princess Rehan Mangudadatu, ang local director ng Miss Universe Philippines Sultan Kudarat na si Datu Yahia, at ang Sultan Kudarat Administrator Kahar Dalatan. Dahil sa lakas ng suporta ng kanyang probinsya, kasalukuyan nang nangunguna sa botohan si Chelsea May Fernandez na may higit 3 milyong votes na naipon. Kasunod niya sa rankings ang pambato ng El Salvador at Vietnam na patuloy din lumalaban sa votings. Ayon sa mechanics ng Miss Cosmo International 2025, ang kandidatang makakalikom ng pinakamataas na boto ay automatikong makakapasok sa top 10, kaya't mas lalong tumitindi ang laban at kampanya para kay Chelsea. Sa ngayon, nakatuon ang Sultan Kudarat sa patuloy na pag-angat ng boto. Umaasang madadala ng kanilang sama-samang suporta ang Pilipinas patungo sa top 10 at posibleng korona.